Masamang-masama ang tingin ni Hank sa mga taong pumasok sa gate ng mansyon nila. Ngumingiti naman ang mga ito, pero hindi mabura-bura ang inis na nararamdaman ni Hank para sa mga ito. He disliked them so much. Hank, ayusin mo nga yung expression sa mukha mo. Para kang mga ngain ng tao kung makatingin. Bakit kasi nandito na naman ang mga taong yan, Mom? Palagi na lang sila nagpupunta rito. We're not a charity organization, okay? Hank, ano ka ba? Kapag narinig ka ng mga yan, baka ma-offend sila. They're not here because they want our help that badly, anak. Besides, ako ang nag-offer sa kanila na tumulong. Wow, Mom. Anghel ka ba para tulungan ng mga yan? They will only take advantage of us, of our wealth. Mabilis na kinurot ni Hira ang tagiliran ng anak na kumunot lamang ang noo sa inis dahil sa ginawa ng ina. Sumimangot pa si Hank at inismiran ang gawi ng mga manghihirap na taong nagpunta sa kanila. Walang araw na hindi nagpupunta sa kanila ang mga tao sa baryong tinitirhan nila. Hank hated it. Pakiramdam niya ay inaabuso sila ng mga ito. In his eyes, those poor people only know how to ask for foods and money. Pero hindi naman nila pinaghihirapan ang mga yon. Umayos ka, Hank. Hindi kita pinalaking bastos. Gusto kong ipaalala sa'yo na nakatira ka rito sa mansyon ko. You may have a company on your own, but I am your mother. Rerespetuhin mo sila dahil nire-respeto ko rin ang mga taong iyan. Whatever suits you, Mom. Ikaw ang bahala. Ikaw rin naman ang magsisisi kapag napagtanto mo na pineperahan ka lang ng mga taong yan. Pagkatapos ng sinabi ay tumalikod na si Hank habang napabuntong hininga na lamang si Hira. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang mag-isip ang anak niya. Malapit naman sana si Hira sa mga taong nakatira sa baryo nila. Pero si Hank ay iba. Ayaw nito sa mga mahihirap sa hindi ring malaman dahilan ni Hira. Ma'am Hira, salamat po. May lumapit kay Hira na isang magsasaka. Kaagad na nagbigay si Hira ng ngiti rito. Walang anuman, Bing. Naghihirap din kayo para sa sakahan. Araw-araw na lang kayo nagbibilad sa init. Dahil sa inyo kaya may nakakain ng pamilya namin. Kaya dapat lang ay tulungan ko kayo. Magsabi lang kayo kung may kailangan kayo, okay? Huwag kang mag-alala, ma'am. At sakto lang naman sa amin ang kinikita namin. Nakakahiyang at tumutulong pa kayo sa amin eh. Ay nako, huwag kayong mahihiya sa akin, ha? Sabihin niyo lang sa akin kapag may kailangan kayo. Hindi ba at may dalaga kayong anak? Baka may kailangan siya. Magsabi lang kayo. Bahagyang natahimik si Manang Bingbing sa sinabi ni Hira. Paano at ang anak nilang dalaga ay hindi gusto ang pamilya ni Hira. May nakilala raw kasi itong mayabang na galing sa pamilya ni Hira. Kaya simula nun ay ayaw na nitong lumapit sa naturang pamilya. Ayos lang naman ho ang anak ko, ma'am. Ayun at kakauwi lang galing Maynila. Nag-take raw siya ng leave sa trabaho. Para makita kami. Siyempre gusto namang i-entertain sana kaso abala sa sakahan. Pero iyon na nga at sumama siya sa amin na magsaka. Ang bait naman na bata ng anak mong yan, Bing. Napakasipag din. Hindi lugi ang magiging asawa ng dalaga mong iyan. Natawa si Bingbing sa narinig at agad na umiling-iling. Itinaas pa nito ang kamay para iwas-iwas. Naku, bata pa yung dalaga namin, ma'am. Wala pa sa isip nun ng mag-asawa. Kinausap ko nga at baka may nagugustuhan na pala. Pero wala talaga eh. Sobrang bato ng puso at balak pa atang tumandang dalaga. Grabe ka naman, Bing. Baka naman natagalan lang yung Mr. Right niya. Baka na traffic lang. What if, diba? What if ngayon na taon na dumating yung lalaking para sa kanya? Ngumiti pa ng matamis si Hira at sinundot ang tigiliran ng kausap na mas lalong natawa lang. Yung anak mo, ma'am, may asawa na ba o girlfriend iyon? Ang gwapong bata noon, ma'am. Kaya malabo kung wala naman. Huwag na nating pag-usapan pa yung isang iyon at hindi ko maintindihan ang tumatakbo sa isipan niya. Akalain mo at ngayong umaga ay sinungitan ako? Hindi ko alam kung saan siya nagmana. Mababait naman sana kami ng dad niya, pero sobrang suplado niya. Baka ay gusto lang nun ng love-love. Alam mo na, gano'n ang mga kabataan ngayon eh. Hayaan mo na. Napabuntong hininga na lamang si Hira. Miski kasi siya ay hindi talaga maintindihan ang utak ni Hank. Hindi niya alam kung bakit ayaw na ayaw nito sa mga mahihirap. Wala namang ginagawang masasama ang mga taong iyon sa kanya. Tama bang mandamay na lang sa lahat ng tao sa paligid nito?
Kung mabait lang din sana ang anak ko katulad ng anak mo, gagaan pa siguro ang buhay ko. Ano ba kasing problema ng anak mo, ma'am? Baka pwede ko iyong kausapin. Alam mo ba, at ako minsan ang kinakausap ng mga kabataan rito sa atin. Magaling daw akong mag-advise. Baka gumana rin iyon sa uniki iho mo, ma'am. Pinigilan ni Hira ang sariling mapangiwi dahil sa sinabing iyon ni Bingbing. Ayaw niyang malaman ng mga ito na ang rason kaya palaging mainit ang ulo ng anak nila ay dahil sa mga mahihirap. Nakakainsulto naman kasi iyong pakinggan, lalo na at marangal naman ang trabahong ginagawa ni na Bingbing. Susubukan ko siyang kausapin kapag hindi na mainit ang ulo niya. Alam mo na at ma-attitude po si masyado ang isang yun. Kapag pinilit ko ay mas lalong magagalit. Sige lang, ma'am. Palagi lang naman ako nasa sakahan. Kung gusto niyang may makausap, handa ako magbigay ng oras sa kanya. Mabuti na rin yung napag-uusapan ng mga bagay-bagay kaysa lumalala lalo. At baka sa isang iglap ay sumabog na lang ang emosyon ng anak mo. Ngumiti si Hira at tumango-tango sa sinabing iyon ni Bingbing para sumang-ayon. Pero ang isipan niya ay lumilipad na sa kung paano niya kukumbinsihin ang anak na kausapin ang naturang ginang. Nakangiting lumusong si Belle sa sakahan. May bitbit siyang mga palay na itatanim niya. Kahit sobrang init ng panahon ay nanatiling magaan ang aura ni Belle. Masaya siya sa ginagawa. Sinadya niya ngang mag-take ng leave sa panahong iyon dahil alam niya na oras iyon ang pagtatanim ng palay sa kanila. Belle, ang init-init ng panahon oh. Bakit ka lumusong dyan? Kagagaling mo lang sa Manila. Dapat nagpapahinga ka. Don't mind me, Diego. Gusto kong ginagawa ko. Namiss ko ang pagtatanim ng mga palay. Hindi ko ito magawa-gawa sa Manila at puro mga papeles ang kaharap ko. Sa lahat ba naman ang pwede mong mamiss ay bakit ito pa? Ang puti-puti mo tapos magbibilad ka sa araw. Paano na yung kutis mo niyan? At baka madumihan ka lang. This is my life before I become a company staff, Diego. Ano ka ba? Para namang yaman-yaman ko noon. I wasn't born rich, okay? Napailing-iling na lamang si Diego sa narinig niya. Magkaibigan ng dalawa mula pagkabata. Ika nga ng iba ay sila yung tinatawag na childhood sweethearts. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pagtingin ni Belle para sa kaibigan. Tanging si Diego lang ang tumingin kay Belle sa ibang paraan. Umaasa si Diego. Iniisip niya na baka dumating din ang araw kung kailan magbabago ang tingin ni Belle sa kanya. Na baka makita siya nito sa ibang ilaw, kung saan handa na siya nitong tanggapin bilang kabiyak nito. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Akala ko magbabago ka, lalo na dahil sa Manila ka na nakatira. Halos hindi ka na nga umuuwi rito sa baryo, pero hindi ko inaasahan na katulad ka pa rin ng dati. Of course naman. Abalang Diego ha. I sounded so ungrateful with your usage of words right now. Lumaki ako sa baryo na ito, okay? Nabuhay ako dahil sa mga magsasaka kong magulang. Hindi ko maaabot ang naabot ko ngayon kung wala sila nanay at tatay. Kaya dapat lang na hindi ko kalimutan ang pinanggalingan ko. Nagpatuloy si Belle sa pagtatanim ng palay. May ngiti pa rin sa labi niya at magaan ang dibdib niya sa ginagawa. Pasensya na, Belle. Nagulat lang ako. Yung iba kasing anak na magsasaka rito sa atin, yumabang na. Kilala mo ba yung anak ni Aling Elma? Umuwi rin yun noong nakaraang buwan. Pero halos hindi na pumapansin ng mga tao rito. Akala mo naman gold bars lang sinasweldo sa kanya. Ang taasan ng tingin niya sa sarili niya. Tapos ayaw pong magpahawak sa mga kapitbahay natin. Maybe she's just comfortable that way. Hayaan mo na, Diego. At iba-iba naman ang mga tao. Ako, komportable ako sa ganitong buhay. Ayaw kong kalimutan ang mga ito dahil parte ito ng buhay ko. Iyon lang yun. Sana palagi kang ganito, Belle. Gusto ko na ganito ka palagi. Matamis na ngumiti si Diego kay Belle na hindi naman nakatingin sa kanya. Lumiliwanag at kumikislap ang mga mata ni Diego sa saya. Ngayong nakauwi na si Belle sa kanila ay gagawin niya ang lahat para makuha ang loob ng dalaga. Ilang buwan ka nga pala magtatagal dito, Belle? 3 linggo lang, Diego. Hindi rin kasi ako pwedeng magtagal masyado, lalo na't may trabaho ako. Pero sapat na rin naman ang panahon yun para matulungan ko sila nanay dito. Ayoko ring ibigay sa kanila lahat ng gawain dito sa sakahan eh. Kung ganun, may iba ka pa bang balak na gawin dito, Belle? Ha? Ibang balak? Tulad ng alin? Tumikhim si Diego. Gusto niyang mag-first move at sabihin kay Belle ang nararamdaman niya. Ayaw niyang manatiling tahimik at baka maunahan siya.
Pero kapag nagtatagpo naman ang tingin nila ng dalaga, ay umaatras ang tapang na pilit niyang binibitbit. May nagugustuhan ka na ba, Bel? Nagugustuhan? Na alin? Lalaki. Maraming gwapo sa Manila. At syempre, mga taong may kaya. Mga lalaking may mabuting asal at magandang personalidad. Baka lang may natipuan ka na sa kanila. That's weird, Diego. Bakit mo tinatanungan tungkol sa bagay na to? I mean, I haven't even think about it. Napakurap-kurap si Diego sa narinig na sagot ni Belle. Kaagad na may umahon na pag-asa sa dibdib niya at mabilis niyang ibinuka ang bibig para muling magtanong. So, wala ka pa nagugustuhan? Wala ka natitipuhan na kahit sino? Sino naman kung sakali, Aber? Pero marami kang choices sa Manila. Hindi pa pumapasok sa isip ko ang mga bagay na yan, Diego. I want to focus on my career. Career muna bago yung mga love life na yan. Besides, hindi ako napapakain ng pagmamahal. Love can satisfy me when I'm hungry, thirsty, or needing something. Kahit masaya ay medyo bumagsak ang balikat ni Diego sa narinig niya. Para kasing sinasabi na rin ni Belle na wala itong magugustuhan na kahit sino sa buhay nito. Wala ka talagang balak na makagusto sa kahit na sino? Kung may lalaking biglang mahulog mula langit dito sa harap ko, baka siya pang piliin ko. But that's impossible, right? That means yes, wala akong balak na magkagusto sa kahit na sino. At pagkatapos na sabihin ni Belle iyon, ay biglang nakarinig sila ni Diego ng sigaw mula sa kung saan. Umalis kayo! Umalis kayo! Kumunot ang noo ni Belle sa narinig niya. Boses iyon ng isang lalaki, pero hindi nila alam kung saan ang gagaling. Did you hear that? Oo. Until suddenly, a man riding a bicycle flew above Belle. Malakas na ingay ang pumainlan lang sa buong paligid pagkatapos mahulog ng isang binata sa harapan niya. Habang ramdam na ramdam naman ni Belle ang marahas sa tibok ng puso niya dahil sa nangyari. Isang lalaki. Ha? Nahulog siya sa harap mo. Sa sinabing iyon ni Diego ay kaagad na natauhan si Belle sa nangyari. At napasinghap na napatingin siya sa binatang ngayon ay punong-puno na ng putik. Pero imbis na doon napunta ang atensyon, ay nalipat iyon sa mga tanim na palay na ngayon ay nadagana ng naturang lalaki. You jerk! Kaagad na itinaas ni Belle ang kanyang paa na may suot na boots. Bago buong lakas sa sinipa ang pagmumuka ni Hank dahilan para mapadaing ito. Inis na sinisipa ni Hank ang mga madadaanan niyang mga bato. Ayaw niyang umuwi muna sa kanila dahil kapag naiisip niya ang mga mahihirap na taong inaabuso ang pamilya nila, ay mas lalo lang na nagiinit ang ulo niya. Bakit pa kasi ayaw nilang umalis sa lugar na to? Pangit naman at walang kahit anong maganda. Puro puno pa. Magkasalubong ang kilay ni Hank habang nagmamaktol siya. Mas lalo niyang hindi magustuhan ang lugar na iyon. Muling sumipa si Hank ng bato at kasabay nun ay may narinig siyang dumaing mula sa malayo. Aray ko, ang sakit! Hoy, hindi ko kasalanan ang nangyari sa'yo Bakit kasi hindi ka umiwas? Ang tanga mo naman. Mas lalong naiyak si Ben sa sinabing iyon ni Hank. Kumunot ang noo ni Hank sa sobrang inis, lalo na at dungis-dungis ng batang nasa harap niya. Halatang mahirap dahil tila walang maayos na ligo. Ikaw nga may kasalanan tapos pinapagalitan mo pa ako. Isusumbong kita sa ate ko. Sumbongero, di sumbong mo. Tingnan natin kung kakayanin ba ako niyang ate mo. Umismid pa si Hank sa bata na mas lalong napanguso. Pero ang pagsusuplo doon ni Hank ay medyo humupa nang mapansin niya na dumudugo ang noo ng batang kaharap. Saan o ka ba natamaan? Opo. Kaagad na napakurap-kurap si Hank. Hindi niya inaasahan ang magalang na pagsagot nito sa kanya sa kabila ng pagmamaldito niya rito. Imbis unahin ang nararamdaman niyang inis ay mabilis na gumalaw si Hank at tinanong ang bata kung saan ito nakatira. Tinulungan ni Hank ang bata at habang nililinisan ang sugat nito ay tinanong niya ang pangalan nito. Agad namang sumagot si Ben. Kasalanan ko nangyari. Ito, bumili ka ng makakain mo. Manghang napatitig si Ben sa kamay niya na punong-puno ng pera. Binilang niya iyon at 5 kulay liila ang hawak niyang papel. Sa akin pulat ng to. Sigurado ka po. Oo, bakit? May problema ba?
Kasi po sabi ni ate sa akin na dapat pinaghihirapan yung pera. Hindi raw po yun dapat binibigay ng basta-basta o hinihingi. Saka raw po, may mga tao raw na mababa raw ang tingin sa mga taong hingi lang ng hingi. Kumunot ang noo ni Hank sa narinig niya. Hindi niya alam, pero kahit papaano ay hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Ben. Hindi mo naman hiningi sa akin yan. Kusa ko yung binigay sa'yo. It was my fault earlier, so I wanted to compensate you. Laglag ang panga ni Ben na nakatitig kay Hank. Bahagya pang nanlaki ang mga mata nito sa narinig. Anong problema mo? May mali ba sa sinabi ko? Hindi po ko ganun kagaling mag-English, kuya. Tinuturuan naman ako ni ate pero hindi ko po alam pero mahina ako sa ganyan eh. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi mo kani-kanina lang. Ang ibig ko sabihin, gusto kong bumawi sa'yo. Dahil nasaktan kita, ay dapat lang na maibigay akong pambawi. Pero ang laki nitong pera po. Inilahad pa ni Ben sa ere ang perang hawak nito. Tila balak ibigay kay Hank ulit. Muling kumunot ang noo ng binata at kaagad niyang inilibot ang tingin sa buong paligid. Nahanap ng mga mata niya ang isang bisikleta. Let me borrow that then. Yung bisikleta po. Tinuro pa ni Ben ang bisikleta dahil sa paglingon niya ay iyon ang nahanap niyang tiningnan ni Hank. Yan nga. Bayad ko yung pera. Ang iba, pambawi ko sa'yo. Ayos ba? Ayos po. Mabilis na ngumiti si Ben ng matamis. Habang nilapitan naman ni Hank ang bisikleta para sakyan na iyon. May sinabi pa si Ben kay Hank. Pero hindi na iyon napakinggan ng huli na kaagad minaniobra ang bisikleta paalis. Ibabalik ko na lang mamaya. Iyon ang huling isinigaw ni Hank bago siya masayang nagbisikleta paalis. Nang humaplos sa mukha niya ang preskong hangin ay mas lalo siyang napangiti. Pero ang ngiti ni Hank ay unti-unting nabura dahil sa biglang paggewang ng bisikletang gamit niya. What the hell is wrong with this bicycle? Nanlaki na lamang ang mga mata ni Hank nang mula sa malayo ay may nakita siyang dalawang tao na nag-uusap. Nasa mataas na parte ang lupang dinadaanan niya kaya kalahati lang ng katawan ng mga ito ang nakikita niya. Umalis kayo! Umalis kayo! Buong lakas na sumigaw si Hank. Ayaw niyang may maaksidente. Pero huli na ang lahat dahil tuluyang lumipad ang bisikleta niya kasama siya. At sa isang iglap ay napuno ng putik ang buong katawan ni Hank. Hindi lang iyon dahil nakatanggap siya ng sipa mula sa isang estranghera. What is wrong with you? At ako pa talagang may mali. Pinatay mo lang naman ang mga palay na itinanim ko. Wala kang puso. Mamamatay taniman ka. Ano? Hindi ko sinasadya nangyari. It was an accident. I fell. Nakita mo naman, hindi ba? Ha! Mga palusot mo? Nek-nek mo, boy. I know this kind of excuses, okay? Walang hiya ka? Pinaghirapan ng pamilya ko na itanim ang mga yan, tapos papatayin mo lang? Hindi ko talaga sinasadya nangyari. Hindi ko rin alam kung ano meron sa bisikletang yan. I just borrowed it. Mabilis na lumipat ang tingin ni Belle sa bisikleta at nang makilala niya iyon ay kaagad na nanlaki ang mga mata niya. Magnanakaw ka? What? No. Kaagad na itinakip ni Hank ang mga kamay sa mukha niya nang muling itaas ni Belle ang kanyang mga paa. Galit na galit ang dalaga habang hindi naman maintindihan ni Hank ang kamalasan na dinadanas niya sa araw na iyon. Magkasalubong ang kilay ni Belle habang nakaupo naman sa harap niya ang bunsong kapatid na si Ben. Nakanguso si Ben at baka sa mukha ang takot dahil sa ekspresyon na ibinibigay ni Belle rito. Sino nagsabi sa'yo na ipahiram yung bike? Alam mo ba na sira na yun? Paano kung may nangyaring masama sa humiram nun? Kilala mo ba ang lalaking yun, ha, Ben? Hindi po, ate. Pero nagpakalala naman po siya eh. At nagpakalala po ako sa kanya. Kung may nagawa naman po ako mali, pwede naman po akong hanapin ni Kuya rito sa atin. Hindi yun ang ipinupunto ko, Ben. Muntik nang may mangyaring masama dahil sa ginawa mong magpapahiram ng bike sa kanya. Tinulungan po ko ni Kuya na gamutin yung sugat ko. Tapos, nagbigay rin siya ng pera po. Inilahad pa ni Ben ang kamay niya na may mga pera. Kaagad na kumunot ang noo ni Belle sa nakita. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Binayaran ka ng lalaking yun? Sabi niya po, pambawi ito. Tapos po, bayad po rin sa bike na gusto niya pong hiramin. Pambawi? Kaagad na naitikom ni Ben ang bibig niya dahil sa tanong na iyon ni Belle. Kapag nalaman ng ate niya na si Hank ang dahilan kaya may sugat siya sa noo,
ay mas lalo lang itong magagalit. Ano ba yan, Bel? Bakit naman si Ben ang pinapagalitan mo? Di naman siya ang may kasalanan. Yung lalaking yun na biglaan nilang sumulpot kanina sa sakahan. Siya rin ang sumira sa mga pananim mong mga palay. Hindi naman po sinasadya ni Kuya Pogi yun. Wala kang alam, Ben. Hindi mo kilalang taong yun. Paano ko masamang ugali nun? Hindi masamang ugali ni Kuya Pogi. Kanina, imbis umalis ay tinulungan niya ako. Bumalik siya para gamutin ang sugat ko. Saka alam niyang nahihiya akong tanggapin yung pera. Kaya humanap siya ng paraan para tanggapin ko yun ng kusang loob. Kaya mo pinahiram ang bike. Alam mo ba kung ilang pananim ang nasira kanina, Ben? Pinaghirapan yun ng pamilya mo. Agad na nangilid ang mga luha sa mga mata ni Ben dahil sa narinig. Nang mapansin iyon ni Belle ay kaagad siyang tumikim. Sa tingin ko, kailangan mo nang umalis, Diego. Ako nakakausap sa kapatid ko. At parating na rin naman si nanay. Pauwi na sila galing sa mansyon ng mga sibal. Kaya kami nang bahala rito. Napakurap-kurap si Diego sa narinig. Gusto niyang manatili at makasama pa si Belle. Pero sa sobrang seryoso ng ekspresyon sa mukha nito, ay alam niyang wala na siyang magagawa. Kung ganun, mauna na muna ako, Bel. Kung kailangan mo man ako, magsabi ka lang. Darating ako kahit nasan ka pa. Salamat, Diego. Ngumiti si Belle at tinanguan si Diego. Napilitan na lamang si Diego na umalis pagkatapos noon. Naiwan sina Belle at Ben sa sala ng kanilang maliit na bahay. Magsabi ka nga ng totoo, Ben. Tinakot ka ba ng lalaking yun? Kaya ba pinahiram mo siya ng bike? Ano? Hindi, ate. Ang bait nga ni Kuya eh. Suplado nga po siya pero hindi naman po siya umalis kagad kapag alam niyang may nangangailangan talaga ng tulong. Sigurado ka? Sigurado ko, ate. Kaya bakit mo sinipa si Kuya? Hindi naman po niya kasalanan na mawalan po ng kontrol ang bike at nahulog siya roon sa sakahan po. Ngumuso si Ben. Bigla ang nakaramdam si Belle ng konsensya. Pagkatapos niyang sipain si Hank ay kaagad na pinaalis ni Belle ito. Mabilis namang tumakbo, papalayo ang binata para layuan ang dalaga. Ate, hihingi ka ba ng tawad kay Kuya Pogi? Hindi ko siya kilala. Sa kapatas lang naman ang nangyari Nahulog siya sa sakahan natin. Sinira niya ang mga palay na pananim ni nanay at tatay. Bagay lang sa kanya yung ginawa ko. Kulang pa nga Pinaghirapan kaya ni nanay at tatay yun. Pero hindi ba nga po't hindi niya sinasadya yun? Kahit na. Paano naman yung mga nasira nating pananim? Ano, wala na lang yun dahil lang hindi niya sinasadya? Napailing-iling si Ben sa narinig niya. Matigas talaga ang ulo ng kanyang ate. Mabait naman ito, pero kapag ganitong porsigido ito, ay walang makakapagbabago sa isipan nito na kahit na sino. Oh, anyari sa inyong dalawa? Ano iyan, Ben? Bakit may band-aid yung noo mo? Nay, nakauwi ka na rin po. Nagmano si Ben kay Bingbing at sumunod naman si Belle. Bakit? Ano bang meron? Si ate po kasi nanay. Kanina niya pa po ko pinapagalitan kasi nasugatan pong noo ko. Ayaw ko na pong makinig kay ate, nay. Masakit na po sa tenga. Natawa si Bingbing sa reklamo ng bunso niyang anak. Ito lang ang dalawa niyang anak. Si Belle ay 24 years old na, habang si Ben ay 10 years old pa lang. Malayo ang agwat ng mga ito dahil sa hirap si Bingbing na ipanganak si Belle noon. Pero kahit ganoon, ay nagkaroon ng isang himala dahil nabiyayaan pa rin sila ng isa pang anak pagkaraan ng ilang taon. O siya, wag na kayo magkagulo. Magbihis na lang kayo at maghanda. Bakit po, nanay? Anong meron? Inimbita tayo ni Ma'am Hira sa mansyon nila para kumain. Naghanda kasi sila. Kakahatid lang namin kanina ng mga gulay tapos nag-usap kami. Kalaunan ay inimbita niya kami. Wow! Di may mga pagkain doon, nanay. Meron nga. Masayang pinisil ni Bingbing ang pisngi ng bunso na kaagad natawa sa ginawa niya. Muling pinagsabihan ni Bingbing ang anak kaya nagmamadali itong pumunta ng kwarto para magbihis. Hindi ako pupunta, nay. Anong hindi? Kapag hindi ka pumunta ay wala kang makakain dito kasi hindi ako magluluto. Sumama ka na lang at umuwi ka pagkatapos mong kumain, okay? Walang nagawa si Belle sa sinabi ng kanyang ina. Tama rin naman ito. Kung hindi siya sasama ay wala siyang makakain sa bahay nila. Kaya mas mabuti pang sumunod na lang siya. Sa huli ay nagpunta na rin si Belle sa kwarto niya at nagbihis ng bagong damit para sa hapunan na pupuntahan nila.
Manghang umawang ang labi ni Ben habang nakatitig sa malaking mansyon sa harap niya. Ngayon pa lang siya nakapunta roon at ngayon niya lang din nakita ang mansyong iyon. Hindi kasi siya sinasama ng mga magulang niya kapag may trabaho ang mga ito, dahil baka makagulo lang siya. Ang laki naman ng mansyon nila, Nay. Parang sa mga prinsipe at prinsesa na po, oh. Ang ganda-ganda pa. Naririnig kita, pero pagkapasok natin mamaya ay huwag kang magulo, okay? Dapat behave lang kayo sa loob kasi mga malalaking tao ang nakatira rito. Mga higante, Nay. Natawa si Bingbing sa sinabi ng anak niya. Ang inosente rin kasing pakinggan ni Ben habang nagtatanong sa ina na napailing-iling na lang. Ibig sabihin ay mayayaman sila. Kaya huwag kang magulo at baka paalisin tayo. Gusto mo naman sigurong kumain, ano? Gusto! Sige, hindi ako magiging magulo sa loob. Promise na behave lang ako. Itinaas pa ni Ben ang kamay niya para mangako. Napangiti na lang din si Belle sa bunso. Bago sila sabay na pumasok sa loob. Kaagad na sinalubong sila ng mga katulong na iginiya sila sa loob kung saan naroon na ang pamilyang Sibal. Nak, nandito na raw yung anak nila Ma'am Hira at Sir Jones. Parang umuwi rin ata galing Maynila. Dahil parating na yung birthday ni Ma'am Hira next week. Kumunot ang noo ni Belle sa narinig mula sa ina. Kaagad niyang naalala ang isang masamang alaala sa nakaraan niya. Pamilyar na kasi kay Belle ang mansyon ng mga Sibal. Dahil madalas siya roon nung bata pa siya. Masayang-masaya pa si Belle noon dahil iyon din ang kauna-unahan niyang pasok sa malaking mansyon. Pero nagbago lahat ng iyon dahil sa anak na lalaki ng mga Sibal. Pangit kasi ang ugali nito. Mata pobre at suplado. Naaalala pa ni Belle kung paano siya tinawag ng manggagamit nito. Dahilan para hindi na siya magpunta pa sa mansyon ng mga ito. Iyon din ang dahilan kaya nagpursige si Belle sa pag-aaral. Para wala itong masabi na kahit ano sa kanya. Bakit hindi mo sinabi, Nay? Ano ka ba, anak? Mga bata pa kayo nung mga may alitan kayong dalawa. Malalaki na kayo ngayon. Hindi ba pwedeng kitain mo na ang batang iyon? Ha? Bakit ko siya kikitain eh ayaw niya rin nun sa akin? Nakakalimutan niyo na ho ba, Nay? Kung paano tayo hinusgahan ng manggagamit ng lalaking yun? Hindi naman totoo ang sinasabi niya, anak. Ayos lang yun. Baka nga limot niya na rin ang bagay na yun eh. Hindi makapaniwalang napailing-iling na lang si Belle sa narinig niya. Kaya ayaw niyang magpunta sa mansyon ng mga Sibal ay dahil na rin sa nangyari noon. Pakiramdam ni Belle ay maiinis lang siya kapag nakita niya ang nag-iisang anak ng mga Sibal. Kaya ka palagi na uuto, Nanay eh. Basta ayaw ko sa lalaking yun. Makita ko lang yun eh talagang lalayas ako rito. Kapag ginawa mo yan ay wala kang makakain. Natatawang sinundot ni Bingbing ang tagiliran ng anak na siyang napasimangot na lang. Bing, nandito na pala kayo. Ma, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Kumain na ba kayo? Anong gusto ninyo? Ikukuha ko kayo. Halina kayo. Ay naku ma, wag na po kayong mag-abala. Ayos lang po kami. Kaya na po namin ang sarili namin. Dahil sa sinabing iyon ni Bingbing, ay napatingin si Hira sa mga batang kasama nito. Mabilis ang naging pagngiti ni Hira pagkatapos magtagpo ang tingin nila ni Belle. Ito na ba ang dalaga mo? Belle, right? Ito yung madalas na kasama mo noon kapag naghahatid ka ng bigas at gulay rito, hindi ba? Ngumiti si Belle pabalik sa ginang nakaharap niya. Naiilang siya sa sobrang pagtitig nito sa kanya, pero bastos namang tingnan kapag umiwas siya. Ang ganda mong bata, Iha. Butit umuwi ka ngayon. Gusto ko pong tumulong kina nanay at tatay sa pagtatanim ng palay. Ang swerte naman ni Bingbing sa iyo, Iha. Maganda ka na, mabait at masipag pa. Ay naku, gustong-gusto ko rin ang dalagang anak na katulad mo. Napatikhim si Belle sa narinig. Hindi niya alam kung anong isasagot sa sinabing iyon ni Hira sa kanya. Ay, gutom ka na ba? Anong gusto mo? Ipakukuha kita ng makakain mo. Ayos lang ako, ma'am. Hindi na po kailangan. Kaya ko na pong sarili ko. Sigurado ka? Yes po, ma'am. Naku, like daughter, like a mother talaga kayo. Iyang ina mo ay palagi ko sinasabihan na wag na akong tawaging ma'am noon pa lang. Pero hindi pa rin nagbabago. Ikaw, wag mo na ako tawaging ma'am. Tita Hira na lang, ha? Mas nakakabata pakinggan niyon. Ngumiti si Hira ng matamis kay Bella na napakurap-kurap. Pero dahan-dahan namang tumango.
Ako rin po ba pwedeng tumawag sa inyo ng Tita Hira? Bumaba ang tingin ni Hira sa bunsong anak ni Bingbing at agad na umalpas sa labi niya ang isang matamis na ngiti. Abay, syempre naman. Pinisilpa ni Hira ang pisngi ni Ben na tuwang-tuwa naman sa nangyayari. Mom, Ang atensyon ng lahat ay napunta sa binatang pumasok. Kanya-kanya ng reaksyon ng lahat. Si Ben na nakilala agad ang taong lumapit ay nanlaki ang mga mata kasabay ng matamis nitong ngiti. Si Bingbing at Hira ay kalmado lang, habang si Belle ay hindi makapaniwala sa nakikita niya. Sumabay rin doon ang marahas na tibok ng puso niya. Oh, son, buti naman at naisipan mo nang lumabas sa kwarto mo. Son? Lumipad ang tingin ni Hank kay Belle at umawang ang labi niya sa magkakahalong pagkagulat at mangha. Kilala niyo ang isa't isa? No. yes. Nagkatinginan sina Belle at Hank. Si Hank ay nakangiti, habang si Belle ay masama ang tingin sa binatang nakuha pang ngumiti sa kanya ng inosente. Alam ni Belle na kahit hindi siya mag-angat ng tingin, ay nakatingin sa kanya si Hank. Kanina pa ito simula nang makaupo na siya. Katabi niya ang pamilya niya, pero nakuha pa ring umupo ni Hank sa harap niya. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo nito ng dalaga ko, iho. Sinabi ko na, Mom. Sinabi ko na, Nay, hindi ko siya kilala. Pero sabi rin nitong kapatid mo na kilala mo siya. Napatingin pa si Bingbing kay Ben nang ngiting-ngiti na nakatingin kay Hank. Si Ben kasi ang bumasag sa biglaang sabay na pagsasalita ng dalawa kanina. Sinabi ni Ben na magkakilala nga ang dalawa. Kinuwento pa ni Ben ang buong nangyari. Ate, sabi mo po, bad na maglay. Bakit ka po naglalay kung ganun? Ibig sabihin ba, ate, na bad ka na po? Hindi naman ako sinungaling. Totoo naman ang sinabi ko Hindi ko siya kilala. Kung kilala ko lang siya, sana hindi ako nagpunta rito. Kahit pamagutom ako ng sobra ay hindi ako pupunta rito. Bahagya pang sumimangot si Belle sa paglingon niya kay Hank na nanatili pa ring nakangiti sa kanya. Nang hindi makatiis sa Belle, ay tumayo na siya para kumuha ng maiinom. Dahil pakiramdam niya ay tila may nakabara sa lalamunan niya. Hindi naman napansin ni Belle na sumunod pala sa kanya si Hank. Why do you look so mad at me? Napaigtad si Belle sa gulat dahil sa biglaang pagsulpot ni Hank sa tabi niya. Kung may iniinom lamang si Belle ay baka nabulunan siya. Bakit ba ako sinusundan? You're annoying. Well, I wanted to know why you hate me this much. Sa pagkakaalala ko wala naman akong ginawa sa'yo. Wow, ang kapal naman ng mukha mo. Pinigilan ni Belle ang sarili niyang umirap. Ayaw niya ring gumawa ng gulo, kaya tinalikuran na lamang niya si Hank at kumuha siya ng baso bago dilagyan iyon ng tubig para sa sarili niya. Hey, I really don't know what I did wrong. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? For instance, tinawag mong pamilya naming manggagamit. Why? Dahil ba mahirap lang kami? Para sa'yo, mga tao kaming hindi marunong gumawa ng mga bagay-bagay para sa sarili namin. That you have to call us a user? What? Hindi ko kinalimutan ang sinabi mo. Actually, hindi naman ganito kasama ang tingin ko sa'yo nung hindi pa talaga kita kilala. You somehow helped my brother. At alam ko na hindi sadya ang nangyari sa sakahan. Pero ngayong nalaman ko na ikaw pala ang nag-iisang anak ng Sibal, I think it wasn't a coincidence at all when that happened. Napakurap-kurap si Hank. Sa pagkakataon na yon ay si Belle na ang ngumiti sa binata bago ito tumalikod. Hindi inaasahan ni Hank ang narinig niya. Alam niya na talagang may kasamaan ang ugali niya. Noon pa lang ay alam na niya ang bagay na yon. He offended a lot of people because of his rudeness and awful attitude. Pati babaeng kumuha sa atensyon niya ay hindi siya magustuhan dahil sa pangit niyang pag-uugali. Son! Mom! Ngumiti si Hank sa ina sa paglingon niya rito. Hindi tulad kanina ay hindi na ganoon kalawak ang naging pagngiti niya. He seems defeated. What's wrong, anak? Bakit ang lungkot mo? May nangyari ba? Nasa na si Bingbing at ang dalaga niyang si Belle? Hindi ba ay sumunod ka sa kanila? I don't think I deserve to follow them, Mom. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano bang nangyari? Lumungkot lamang ang mga mata ni Hank at bagsak ang balikad at tumalikod sa kanya para pumasok sa loob ng mansyon nila. Punong-puno ng pagtataka na tiningnan lamang ni Hira ang anak. Bago siya nagmamadaling hinanap si Bingbing. Nang mahanap ang mga ito ay kaagad siyang lumapit. Bing!
Oh, ma'am, anong problema? Bakit parang namumutla ka, ma'am? Napatingin si Hira sa mesa nila Bingbing, pero tanging si Ben lang ang naroon. Hindi niya mahanap si Belle. Si Belle at Hank, parang may nangyari ata. Parang malungkot yung binata ko, Bing. Hindi ko alam kung bakit. Nagtanong ako, pero ayaw akong sagutin ng maayos. Ang sabi niya, ay wala na raw siyang karapatan na lumapit sa inyo. May kailangan kang malaman tungkol sa bagay na ito, ma'am. Ano yon? Kaagad ikinuwento ni Bingbing ang nangyari sa pagitan ni Hank at Belle noong mga bata pa ang mga ito. Umawang ang labi ni Hira sa gulat dahil sa mga narinig niya. Paano nagawang sabihin ni Hank ang bagay na yun sa anak mo? Lagot talaga siya sa akin. Akmang aalis si Hira para sugurin ng anak nang mabilis siyang hilahin ni Bingbing pabalik. Ma'am, kumalma ka ho. Bata pa lang ho siya noon, ni hindi na niya naaalala pa ang mga sinabi niyang iyon. Paniguradong hindi niya sinasadya ang mga salitang iyon. Alam mo naman ang mga bata at may nasasabi ng mga bagay-bagay. Pero kahit na, mali yung sinabi niya. Sumimangot pa si Hira. Alam niyang masisira ang pagkakaibigan nila ni Bingbing. Gusto niyang manatiling maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero dahil sa anak niyang suplado at mata pobre, ay tila masisira pa iyon. Pero malaki na sila, ma'am. Kaya na nilang pag-isipan ang mga bagay na ito. Hindi na natin kailangang makialam dahil alam na nila ang tama sa mali. Napabuntong hininga si Hira sa narinig niya, pero kalaunan ay tumango siya. Muling napatingin si Hira sa mesa at napansin na hindi pa rin bumabalik ang dalagang anak ni Bingbing. Si Belle nga pala, nasaan? Umuwi na. Galit na galit siya kanina eh. Kaagad na napanguso si Hira sa narinig niya. Tila maiiyak na naman siya sa narinig. Magkakabati pa ba talaga sila? Hayaan mo na sila, ma'am. Tinapik-tapik pa ni Bingbing ang balikat ni Hira na huminga na lamang ng malalim. Walang gana si Hank umaga pa lang. Ayaw niyang kumilos o gumawa ng kahit ano. Hindi niya kaya at nanghihina siya ng sobra. Senyorito? Napalingon si Hank sa katulong na dumating. May bitbit itong isang tray na may mga pagkain at isang baso ng tubig. Kanina pa ho kayong pinapatawag ni Ma'am Hira pero hindi ho kayo pumupunta sa pagkainan. Kaya pinagsabihan niya po ang mayordoma at ipinahatid naman ito ni Manang. Pasensya na. May iniisip lang. Pakilagay na lang rito sa mesa ng pagkain. Si Ma'am ba? Have she eaten already? Kumain na po si Ma'am Hira, senyorito. Kasama niya pong kumain ng Sir Jones kanina. Umalis din po sila kaagad at may business trip na kailangan puntahan ni Sir Jones. Sumama si Ma'am kay Dad? Hindi po. Sinamahan lang po ni Ma'am Hira si Sir Jones sa airport at uuwi rin po siya pagkatapos. Napatango-tango si Hank sa naging sagot ng katulong sa kanya. May kailangan ka pa ho ba, senyorito? Wala na. Thanks. Napakurap-kurap ang katulong sa narinig niya. Iyon ang unang beses na narinig niya si Hank na nagsabi ng salamat sa kanila. Kahit kasi katulong sila sa mansyon na iyon, ay hindi sila nakaligtas sa pagiging mata pobre ni Hank. Hank thinks that everyone who comes near his family are users. Mga taong ang gusto lang ay abasuhin ang kabaitan ng mga magulang niya. Naisip niya na yaman lang nila ang gusto ng mga ito. But Hank's viewpoint changed when he met Belle again. Ano ba yan? Nakawinakot lahat. Pero heto ka't nakatulala pa rin sa harap ng pool. Ano ba kasing nangyari, anak? Why do you look so down? Inangat ni Hank ang tingin sa ina dahil sa biglaang pagsulpot nito sa tabi niya. Ni hindi niya napansin ang pagdating ng ina. Tapos naman ang kumain si Hank pero hindi niya pa rin maiwasang matulala na lang sa kawalan. Mom. Ay nako, ano ba yung ekspresyon sa mukha mo? Hindi ako sanay. Nahatid mo na si Dad? Oo, kanina pa. And I already miss your dad, baby. I mean, kung pwede lang ay sasama na lang ako sa business trip niya. Pero syempre, ay walang maiiwan na kasama mo rito. Umuwi ka nga para sa birthday ko next week ay lalayasan pa kita. Napailing-iling si Hank sa sinabi ng kanyang ina. Sanay na siya sa kadramahan nito dahil ganito naman ang ina niya mula bata pa lang siya. Madalas nga siyang maiwan noon kasama ang mga katulong sa bahay nila dahil ayaw mahiwalay ng ina niya sa kanyang ama. So, ano nga kasing nangyari? Bakit ang lungkot ng mga mata mo?
Parang kagabi lang, I wanted to ask you what happened. Well, natanong ko na naman kay Bingbing ang initial reason why ayaw ni Belle sa'yo. Pero syempre, gusto ko ring malaman kung bakit ganito ka ngayon. Do you feel sad? I feel disappointed, Mom. Disappointed? Kanino? Why? Sa sarili ko. Bahagyang nagulat si Hira sa naging sagot ni Hank sa kanya. Inaasahan niya kasi na sasabihin na naman ni Hank na wala lang ang nararamdaman nito. Naayos lang ito. Na walang mali. Ever since Hank was still a child, he would often avoid his own feelings. Hindi nito kukumprontahin o aalamin ang sarili nitong nararamdaman. And he would think that it is all fine. Why are you disappointed with yourself? Dahil sa nangyari ng mga bata pa kayo? Dahil sa sinabi mo kay Belle? Mahinang tumangu-tango si Hank bilang sagot sa ina. Mataas ang tingin ko sa sarili ko mula bata pa lang ako, Mom. I often think that poor people are lower than us. Hindi ko sila matingnan bilang equal natin. Babait naman kayo sa kanila. Pero ang sama-sama ako sa kanila. Hindi ko na maaalala pang mga bagay na pinagsasabi ko noon sa iba. And I had audacity to befriend someone whom I insulted before. Pero matagal na yun, anak. Dati na yun. Pero tumatak kay Belle ang sinabi ko, Mom. Alam mo bang sinabi niya sa akin? Ginagamit niya ang pang-iinsulto kong yun at nagsumikap siya. Ayaw niyang matawag na manggagamit ulit. Kaya nagpakahirap siyang magtapos. She did her best. Habang ako, hindi man lang nagbago. Hanggang ngayon, matapobre pa rin ako. Yumuko si Hank. Tiningnan niya ang refleksyon sa tubig na nasa harap niya. Pare-pareho lang naman silang mga tao. Kaya bakit ang taas ng tingin niya sa sarili niya? Then, bakit hindi ka bumawi? Bumawi. Maiangat ni Hank ang tingin sa ina na matamis na ngumiti sa kanya. Bumawi ka kay Belle. Ipakita mo sa kanya na nagbago ka na. Mabait na bata si Belle, anak. Kapag nakita niya na nagbago ka, ay paniguradong patatawarin ka rin niya. Was she really? I did her family bad. I insulted her mom. Pero hindi rin naman pwede na wala kang gawin. Patawarin ka man niya o hindi, dapat ipakita mo sa kanya na sincero ka sa bagay na ginagawa mo. You want to change. Show it to her then. Napakurap-kurap si Hank sa narinig na sinabi ng ina at sa huli ay dahan-dahan siyang napatango. Tama ka, Ma'am. Hindi tamang nagmumukmuk lang ako rito. Kung gusto kong patunayan na nagbago na ako, ay dapat may gawin ako. That's the spirit, son. That's what I'm talking about. Pumulakpak pa si Hira at ngiting-ngiti na nag-thumbs up sa anak na natawa sa ginawa ng ina. Thanks, Ma'am. Tabawi ako sa birthday party mo. Hinagka ni Hank ang pisngi ng ina bago siya nagpaalam dito na aalis na. Napailing-iling ng matamis na ngumiti si Hira. Kahit paano ay gumaan ang dibdib niya dahil sa nakikitang pagbabago kay Hank. Napabuntong hininga na namewang si Belle habang nakatingin sa parte ng sakahan na nasira noong araw na nadisgrasya si Hank. Inulit ni Belle ang pagkalkal ng lupa roon dahil naging patag iyon. At ngayon ang araw ng pagtatanim niya muli ng palay. Belle! O Diego, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako sa inyo kanina para ayayin ka sana na galaan sa sentro. May fiesta kasi ron ngayon at maraming mga pwedeng gawin tapos nalaman ko kay Aling Bingbing na nandito ka. Napakamot si Diego sa batok niya habang may ngiti sa labi. Gusto ko si sana ni Diego na ayain si Belle at magparamdam na rin sa babae ng nararamdaman niya. Kaso, pumalpak siya sa bagay na yon. Pasensya na, Diego ha. Wala akong panahon ngayon na pumunta sa sentro. Kailangan ko kasing ipagpatuloy ang pagtatanim ng palay. Ito lang kasing ipinunta ko rito sa atin eh. Kailangan may maitulong ako kina nanay at tatay kahit paano. Ay, intindihan ko, Belle. Bakit hindi na lang ako tumulong dito? Ha? Wag na. Kaya ko na. Saka mas maganda yung pumunta ka sa sentro. Pero mag-isa ka lang dito. Saka mas gusto kong kasama ka. Gusto pa sanang idagdag ni Diego kung hindi lang siya natatakot sa magiging reaksyon ni Belle. Iyon lang naman kasi ang rason kaya inaya ni Diego si Belle sa sentro. Dahil ito ang gusto niyang makasama at wala nang iba pa. Sino naman nagsabi na mag-isa lang siya? Sabay na napatingin sina Diego at Belle sa taong nagsalita. At tawang bumakas sa ekspresyon ng mukha nila ang gulat pagkakita kay Hank. Paano at nakasuot ng damit pang magsasaka ang binata?
Ibang-iba sa palaging mamahalin nito ang suot na damit. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? I'm here to help. Sabay na kumunot ang noo ni na Diego at Belle sa narinig nila. Si Diego ay umigting pa ang paanga sa inis dahil sa biglaang pagsulpot ni Hank. Akmang paaalisin na sana ni Belle si Hank nang sumulpot ang ina niya sa tabi ng binata. Excited ka atang tumulong, iho, at mas nauna ka pa sa akin. Yes, tita. Kasalanan ko rin naman ho talaga nangyari nung naaksidente ako rito sa palayan ninyo. Kaya gusto ko hong tumulong. Ang bait mong bata, iho. Napakurap-kurap si Belle sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala dahil tila malapit na sa isa't isa ang dalawa kung mag-usap. Nay, anong ibig mo sabihin? Bakit siya nandito? Nagpunta kanina sa bahay itong si Hank at sinabi niya na gusto niyang bumawi dahil sa nangyaring aksidente noong araw na napunta siya rito. Willing daw siyang tumulong sa pagtatanim ng palay, kaya pinahiram ko sa kanya ang damit ng tatay mo. Pero mayaman ang taong yan, Nay. Ano na lang ang sasabihin ni Ma'am Hira kapag nalaman niyang pinagtatrabaho natin ng anak niya? Tinuro pa ni Belle si Hank na bahagyang natigilan. Paano at alam ni Hank na ayaw lang ni Belle na naroon siya dahil sa nangyari noon ng mga bata pa sila. Ano naman ngayon kung mayaman ako? May kasalanan ako, kaya dapat lang na may gawin ako. Tutulong ako. You can teach me how, or I can just learn by myself. Basta tutulong ako. Narinig mo naman sa anak, hindi ba? Tutulong daw siya. Hayaan mo na. Ngumiti pa si Bingbing at tinapik ang balikat ni Hank bago siya nagpaalam sa mga ito na aalis para puntahan ang bunso sa bahay nila. You can go now. Ngumiti pa si Hank kay Diego na mas lalong nainis dahil sa pangyayaring iyon. Sige na, Diego. Pumunta ka na sa sentro. Nandito na rin naman siya kaya may tutulong na rin sa akin. Pero, kapag natapos ako kagad dito, pupunta ako sa sentro at sasamahan kita. Ayos ba? Sumimangot si Hank sa narinig na pag-uusap ng dalawa. Kaagad lumipad ang isipan niya sa kung paano pipigilan ang mga ito na magsama mamaya. Nang makontento si Diego sa sinabi ni Belle ay umalis na ito. Panay pa ito lingon kay Hank na nung mga oras na iyon ay titig na titig kay Belle. Sigurado ka bang tutulong ka? Kasi kung hindi mo kaya, magsabi ka lang. I know rich people don't like working for poor people after all. Kumunot ang noo ni Hank sa narinig niya. Sarkastika kasi ang pagkakasabi ni Belle roon at ramdam ni Hank na ayaw ni Belle sa presensya niya. I offered to help, kaya alam kong kakayanin ko. Ako naman ang may kasalanan, kaya nasira ang pananim mo. Kaya ang gagawin ko ang lahat para bumawi. Huwag kang puro salita lang. Patunayan mo. Patutunayan ko nga. And also, I know what I have said before I was wrong. Matapobre ako, oo. Pero simula nang makilala kita lalo, ay nagbago ang isip ko tungkol sa mga taong tulad ninyo. I really am just a judgmental person. And I'm sorry for that. Pero alam ko rin na hindi sapat ang paghingi ko ng tawad. Kaya gagawin kong lahat para maniwala ka sa akin. Sisimulan ko sa pagtanim ng mga palay rito sa sakahan ninyo. Hindi na nakipagtalo pa si Belle sa sinabing iyon ni Hank at mas pinili niyang turuan na lang ito sa mga gagawin. Nang maintindahan na ni Hank ang lahat, ay kaagad na umalis si Belle at mula sa malayo ay pinanood niyang maghirap ang lalaki. Anak, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo tinutulungan si Hank? Napalingon si Belle sa ina niya na dumating. May dala itong basket na may lamang mga pagkain at tubig. Sabi niya, gusto niyang tumulong kaya hinayaan ko siya. Sa kalalabas din naman ang tunay na baho ng isang yanay. Kapag napagod yan, titigil din siya at aalis. Ganoon naman ang mga mayayaman. Sa narinig ay napailing-iling na lamang si Bingbing. Hindi siya makapaniwala na ang mabait niyang anak ay may tinatagong katigasan ng ulo at puso. Taas noong tiningnan ni Belle si Hank na mag-isang nagtatanim ng mga palay. 3 araw na itong nagtatanim mag-isa, pero kahit na kailan ay hindi narinig ni Belle na nagreklamo ang binata. Nagagawa pa nga nitong ngumiti sa kanya at nasabi rin ng kanyang ina sa kanya na hindi na nagreklamo si Hank sa mga mahihirap na tulad nila. Nakikisalamuha pang araw ito. Belle! Nalingon ni Belle ang kaibigan na dumating. May bitbit itong basket na may lamang mga pagkain. Diego, naparito ka. Kasi Belle, may gusto akong aminin. Ha? Aminin? Sa akin?
Oo, Bel. Alam kong aalis ka ng kagat at babalik na Maynila. Pero ayaw ko maghintay ulit ng ilang taon bago ko maamin sa'yo ang bagay na to, Bel. Malakas na bumuntong hininga si Diego, bago buong tapang na sinalubong ang tingin ni Belle na siyang nagtataka na sa kanya. Gusto kita, Bel. Gusto kita mula pa noon. Bel, pwede ba ako maligo sa'yo? Kasabay ng sinabing iyon ni Diego ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Napasinghap si Belle sa gulat at kaagad na sinilip ang sitwasyon ni Hank. Ganoon na lamang ang panlalaki sa mga mata niya pagkatapos makita na nagtatanim pa rin si Hank ng palay sa kabila ng ulan. Hank! Bel, umulan. Magpasilong ka muna. Hayaan mo na si Hank. Kaya na niyang sarili niya. Anak, mayaman pa rin ang isang yun, Diego. Saka umuulan, baka magkasakit siya. Pagkatapos ng sinabi ni Belle, ay iwinakli niya ang kamay ni Diego na nagulat sa nangyari. Hindi inaasahan ni Diego ang ginawang iyon ni Belle, lalo na ang pagtakbo ng dalaga papunta sa palayan, papunta kay Hank. Hoy, umuulan ng malakas, bulag ka ba? Napakurap-kurap si Hank sa biglaang pagsulpot ni Belle sa tabi niya. Hindi niya inaasahan iyon, lalo na at kasakasama nito kanina lang si Diego. Akala ni Hank ay hindi na siya mapapansin ng dalaga. Nabibingi ka na ba? Naririnig mo ba ako? Naku, nakakainis! Mabilis na hinawakan ni Belle ang pulsuhan ni Hank at hinila ito paalis sa palayan. Kaagad na humanap si Belle ng masisilungan habang hila-hila ang binata na hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Alam mong umuulan, bakit hindi ka tumigil sa pagtatanim, ha? Ang sakit mo naman sa ulo. Hindi namin afford kapag nagkasakit ka, okay? Ano na lang ang sasabihin ni Ma'am Hira sa amin? Natauhan si Hank sa narinig niya. Tila may narinig ang binata na nabasag. Ang akala niya ay talagang nag-aalala sa kanya si Belle, kaya ito sumulpot sa tabi niya. I can handle myself just fine. Hindi na ako bata. Ha? Really? Baka sabihan mo na naman kami ng mga kakaibang salita niyan. Noon ay manggagamit yon. Ano naman ngayon, ha? You don't need to worry about anything, Belle. Alam ni Mama ang ginagawa ko. She will never blame your family if something bad happens to me. Akmang tatalikod si Hank para bumalik sa palayan nang hilahin siya ni Belle. Magkasalubong ang kilay ni Belle habang hawak-hawak ang pulsuhan ni Hank. Saan ka pupunta? Magtatanim. What? Nababaliw ka na ba? Kakasabi ko lang na umuulan. Pero sa tingin ko, kailangan ko na itong tapusin. Lalo na tila ayaw mo sa presensya ko rito. Don't worry. Wala naman akong balak guluhin kayo. Kami? Anong pinagsasabi mo? Umismid si Hank at pasimpleng lumingon sa likod ni Belle. Napalingon na rin si Belle roon at bumungad sa kanya si Diego na may dalang payong. Naghihintay ng boyfriend mo sa'yo. Might as well let me do my thing too. Wow! Bakit nung nagsiselos ka? Because I am jealous. Natigilan si Belle sa narinig niya at napakurap-kurap nang tiningnan ang mga seryosong mata ni Hank. Hindi ko ginagawa ang bagay nito dahil ang gusto kong patunayan sa'yo na nagsisisi ako sa mga sinabi ko noon, Belle. I wanted to show you that I have changed. Gusto kong magkaroon ng pag-asa sa'yo. Pero napagtanto ko na kahit kailan, hindi na magbabago pa ang tingin mo sa akin. And that's my fault. Ako ang sumira sa sarili kong imahe. At naiintindihan ko na kahit kailan, hindi mo ako magugustuhan tulad ng paggusto ko sa'yo. Pagkatapos ng sinabing iyon ni Hank, ay kaagad siyang tumalikod para gawin ang balak niya. Naiwang nakatulala si Belle habang sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Gusto niya, ako? Belle! Napakurap-kurap si Belle sa sigaw na iyon ni Diego. Pero imbes mapunta ang atensyon sa taong tumawag sa kanya, ay muling lumipat ang tingin ni Belle kay Hank. Belle, bakit ka nakatulala kanina? Bakit parang sinisigawan ka ni Hank? Anong ginawa niya sa'yo? Nang maramdaman ni Belle ang paghawak ni Diego sa pulsuhan niya, ay kaagad siyang napawaksi. Lalo na nang mula sa malayo ay nakita niya ang naging pagtingin ni Hank sa ginagawang iyon ni Diego. Belle, may problema ba? Pasensya na, Diego. Pero may nagugustuhan akong iba. Ha? May nagugustuhan ka? Pero hindi na at sabi mo na... Pasensya na talaga. Diego, pero nagbagong isip ko. Gulat na umawang ang labi ni Diego sa narinig mula kay Belle.
Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Gusto niyang isipin na sinabi lamang iyon ni Belle para iwasan siya. Pero nang makita niya ang determinado at seryosong ekspresyon nito, ay alam niyang nawala na nga siya ng pag-asa sa dalaga. Umagang-umaga pa lang ay nagmamadali na si Belle sa pagpunta sa mansyon ng mga Sibal. Paano at sa araw na iyon ay hindi dumating si Hank. Ang sabi ay nagkasakit daw ito. Nako iha, nagkamali ata ng rinig si Bingbing. Ang sabi ni Hank sa akin ay hindi na raw niya kayang nangyayari. Kaya babalik na lang daw siya ng Maynila. Oh, pero hindi po ba at nandito siya para sa birthday mo, ma'am? Iyon na nga at sobrang lungkot niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit. May nangyari ba sa inyong iha? Hindi kaagad nakaimik si Belle sa narinig. Habang si Hira ay pinipigilan ang sarili niyang matawa dahil sa mga kasinungalingan na pinagsasabi niya. Gusto niya lang naman malaman kung may pag-asa ba ang anak niya kay Belle. Nasaan po siya sa Manila ngayon, ma'am? Pinigilan ni Hira ang sariling magulat at kiligin sa narinig na tanong mula kay Belle. Sinabi lang naman ni Hira kay Belle ang mismong lokasyon ni Hank. At nang tumalikod si Belle para umalis, ay roon na napakawalan ni Hira ang tiling kanina niya pang pinipigilan. Mabilis niyang tinawagan ang anak na sumagot naman. Son, may sorpresa ako sa'yo. What? Ano namang kalokohan ang binabalak mo, Mom? Basta, you will be so happy with this, son. Kaagad ay binaba ni Hira ang tawag at humangikik na lamang. Sa kabilang banda ay kumuha lang si Belle ng pera sa kanila saka nagpaalam sa kanyang ina na may pupuntahan siya sa Maynila. Ni hindi niya hinintay ang sagot ng mga ito at kaagad siyang umalis. Nang makarating si Belle sa mismong condominium ni Hank sa Manila, ay sa kanya lang napagtanto ang bigla ang ginawa. Pero huli na ang lahat nang magtagpo ang tingin nila ng binata na nagulat din sa biglaan niyang presensya. Mabilis na napatalikod si Belle para tumakas. Gaga ka, Belle. Ano ba tong ginagawa mo? Bakit ba hindi ka nag-iisip, girl? Gustong sabunutan ni Belle ang sarili. Pero nang muli niyang maisip na baka hindi na niya muling makita si Hank dahil sa desisyon nitong lumayo sa kanya, ay tila nagkaroon siya ng lakas. Kaya pinili niyang harapin na lang ulit ang dinaanan niya kanina. Pero sa gulat ni Belle, ay nabangga siya sa isang matigas na bagay. What are you doing here? Umawang ang labi ni Belle pagkakita sa mukha ni Hank. Pero napalitan iyon ng nangungunot na noo pagkatapos mapansin ang pamumutla nito. Ano nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Mabilis na sinalat ni Belle ang noo ni Hank na nagulat sa ginawa niya, pero hindi naman tumutol sa nangyari. I have a fever. Hindi ba sinabi sa'yo ni Tita Bingbing? Pero ang sabi sa akin ni Ma'am Hira na gusto mo na raw tumigil. Nawala ka na raw balak bumalik sa baryo. I didn't told her that. Nag-aalala lang si Ma'am sa akin. And she wants me to be in Manila para sa check-up. To make sure na walang masamang nangyayari sa akin. Gusto niya pa nga sumama, pero hindi ko pinayagan. Napakurap-kurap si Belle sa narinig. Ngayon lang niya napagtanto ang nangyayari. Wait, nagpunta ka ba rito dahil akala mo ay hindi na ako babalik pa? Bumakas sa mukha ni Belle ang hiya pagkatapos ng tanong ni Hank sa kanya. Naisip na naman niyang umalis, pero mabilis na hinawakan ni Hank ang pulsuhan niya. I thought you don't like me. May sinabi ba akong ganun? You said you hated me. That's different from loving you. Sabay na napigilan ang dalawa dahil sa naging sigaw ni Belle. Naku, bumalik ka na lang sa baryo pagkatapos mong magpagaling dito. Akmang iwawakli ni Belle ang kamay ni Hank na nakahawak sa kanya nang hilahin siya ng binata at ikulong sa mga bisig nito. Anong ginagawa mo? Maraming tao, nakakahiya. Hindi mo pa kina-clarify sa akin ang sinabi mo kanina. What do you mean it's different? Ibig sabihin ba, may gusto ka rin sa akin? Bobo ka ba? Akala ko ba nagmamay-ari ka ng kumpanya at CEO ka? Pero bakit hindi mo maintindihan yun? Natatakot ako na mali palang pagkakaintindi ko sa sinabi mo. Kaya gusto kong marinig yun sa'yo mismo. Belle, do you really like me? Ramdam ni Belle ang malakas na tibok ng puso niya. Pero sa mga oras na yun, ay hindi lang kanya ang nararamdaman niyang tibok. Dahil sumasabay na rin sa tibok ng puso niya ang tibok ng puso ni Hank. Yakap-yakap siya ng binata, kaya ramdam na ramdam niya iyon. It was like that both of them are connected.
Bel, gusto mo ba talaga ako? Oo, I avoided what I felt for you. The moment I learned that you were the only son of Sibal. Dahil sa galit ko sa'yo noon. Pero nung hindi ko pa alam na ikaw ang nag-iisang anak ng mga Sibal, nagustuhan na kita. I am mad at you when we first met, but I couldn't deny my own fast heartbeat. I can't deny the fact that I like you, Hank Sibal. Laglag ang panga ni Hank sa gulat sa narinig niya. It was like the world stopped from spinning when he heard the words Belle had spoken. Nabitawan niya pa si Belle na kaagad umatras papalayo sa kanya, pero ang titig nito ay tago sa kaluluwa niya. I rejected Diego. Sinabi ko sa kanya na may iba ako nagugustuhan. He is not my boyfriend, Hank. Ikaw ang gusto ko. What? Ligawan mo ko. Inilahad ni Belle ang kamay niya at sa kabila ng gulat na nararamdaman ni Hank, ay kusa niyang inabot ang palad ng dalaga. Belle smiled at gamit ang buong lakas ay hinila ni Belle si Hank bago siya tumingkayad at hinagkan ang labi nito. 5 years later. Wife, wag muna natin kunin si Hyacinth kina mom at dad, please. Grabe ka sa anak natin ha. Parang ayaw mo nang bumalik yung bata rito sa atin. Sumimangot si Hank at niyakap ang asawa na natatawang napailing-iling sa kanya. Kasi kapag nandito si Hyacinth, siya lang ang pinapansin mo. I mean, before you had her, I was your baby. Ako ang first baby mo, pero ngayon, siya na ang una sa lahat. Are you seriously jealous of our own daughter, Hank Sibal? Dinatdot ni Belle ang noo ng asawa na mas lalong umuso. Can we have her tomorrow night? Gusto ko pang solohin ka. Please. Hinagkan-hagkan ni Hank ang pisngi ng asawa na natawalang lalo sa kanya. Fine. Tomorrow night. Yes. Napatali si Belle nang yakapin siya ni Hank. Nagbago si Hank. Hindi na mababa pa ang tingin nito sa mga mahihirap. Hank realized his own mistakes and changed for the better. Belle saw it all. Kung paanong binago ng pagmamahal ang asawa niya na noon ay suplado sa mga mahihirap. I love you, Hank. Mahal na mahal din kita, Belle. Salamat sa magandang buhay na binigay mo sa akin. Napangiti lang lalo si Belle sa narinig niya. Nagpapasalamat din siya dahil binago rin ni Hank ang tingin niya sa mga mayayaman. Now, both of them are living happily in each other's arms. Wakas.